sir, yung pangalawa kong question, doesn't it diminish yung credibility nitong accusation niya laban sa Vice President? Well, yung credibility kasi is up to the court to. Kasi remember, pending pa lang yung criminal case, hindi pa siya convicted prisoner. If you will go back to the past, nung panahon ni Congresswoman De Lima, the government utilized, weaponized the convicted prisoners. Sila yung mga nakakulong noon sa Munti, dinala pa sa Kongreso, nilipat pa sa NBI para proteksyonan to testify against then Senator De Lima. So hindi pwedeng sabihin ngayon nung ibang tao na let's say sa Duterte camp na walang credibility yan kasi may pending case. Yung administrasyon nila use those witnesses convicted pa to testify against De Lima and I think around 7 or 8 persons doon sa 3 illegal drug cases, pero nabasura nga yung mga cases na yun because they cannot prove yung conspiracy to commit illegal drug trading. So lahat naman po sa batas natin, all persons are qualified to become witnesses po. And doon naman po sa accusation na, doon sa statement na siya ay bagman. Ayan. Ano po ang supporting, may video ba? May ebidensya po bang pinanghahawakan si Ginoong Madriaga? According to him, yung kanyang mobile phone na binigay ni former President Duterte is nasa korte. Doon daw talaga nakalista meron siyang ginawang diary doon ng lahat ng kanyang lakad at mga pictures ng pick-up ng pera, deliveries ng pera, kinukunan niya. So, that's why we requested the Ombudsman and the NBI to request the court to conduct forensic examination ng kanyang 3 mobile phone. Sumulat na po kami sa Ombudsman at sa NBI and hopefully through the power ng subpoena ng Ombudsman, baka ma-secure yung mobile phone na yun at ma-forensic examine po. Attorney, tama ba, consistent yung sa sinasabi ni Ramil na ang Vice President tumanggap ng mga donasyon ng kampanya mula sa mga Pogo money? Yes po. Ang sabi niya is that siya ang nagpipick up ng pera sa mga Chinese personalities na identified sa Pogo operation. Alam niya kung saan siya kumukuha at pagkakuha niya ng pera, ihahatid niya, depende kung saan siya ipapahatid sa kanya. So, nung last visit ko sa kanya, 2 days ago, itong Sabado, he even mentioned delivering monies to 2 senators and around 4 congressmen using Pogo money. So, malinaw ang kanyang recollection. At ang sabi niya, lahat yan Pogo money. Kung saan ko kinukuha yan, puro Pogo operators mga nakatira dyan. Opo. Medyo mabigat po kasi, attorney, itong accusation na to kasi hindi lang siya basta tumanggap sila mula dun sa Pogo money. Kung kumampanya ka, tumanggap ka ng pera mula sa Pogo na nanggaling ng China, hindi parang malinaw na paglabag to sa konstitusyon natin na nagpapapondo ka sa ibang bansa. Pero ano po ang magiging, syempre, ito na naman tayo, ano ang magiging ebidensya? Paano mapapatunayan lahat ng ito na sinasabi ni Ramil Madriaga, sir? Meron, according to him, meron siyang isang kasamahan, co-accused din niya, a certain Richard, na nakasabay niya ng ilang beses sa pag-pick up ng pera at pag-deliver sa persons designated by BP Sara. Sa ngayon, nasa Annex 2 din yung taong yon and hinahayaan lang namin makapag-isip-isip para magsabi na rin, mag-execute ng affidavit. Kaya lang yung iba kasi raw natatakot kaya hindi pa lumulutang. Bukod doon, of course, yung contents ng mobile phone niya, na nandun yung mga pictures kung saan niya iniiwan yung sasakyan, kung saan niya pinipick up yung kotse na puno ng pera. Marami daw po ng ebidensya ron. And text messages and call logs na magkoconnect kay BP Sara and other persons na katransaksyon niya po. At panghuling tanong na lang po, attorney, ano ngayon yung siguro plano? So ngayon, nakakulong si Ginoong Madriaga, sumagot naman si Vice President. And from your end, as his counsel, ano ang inyong plano moving forward? Well, sa amin, nakapokus kami na ma-forensic examine yung kanyang mobile phone and hoping kami na yung Ombudsman will be sending representative lawyers to further interview, conduct investigation kay Mr. Madriaga doon sa Annex 2 po. If they can validate, they can interview, conduct further examination para magkaroon ho ng additional information ng Ombudsman diretso from their mga people nila na siyang magtatanong kay Ramil Madriaga po.
Okay. Sige, sir. Patuloy kami makikipag-ugnayan para po sa updates pa rin dito po sa matter na ito. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat, Attorney. Merry Christmas po. Ayan, mga kababayan, ha? Narinig natin, narinig po natin lahat, no, ninyo, na mga manonood, na kung saan ay talagang itong kampo ni Sara Duterte ay hindi na po magkanda ugaga. Dahil nga po, sa paglabas ng katotohanan na ito talagang si Madriaga at itong si Sara Duterte ay magkakilala po. Oo, 'di ba? Magkasama sa campaign. At doon nga po kitang-kita sa video na inano po ni Mami Pebbles, no, na nagtre-trending. I'm sure napanood nyo na 'yon. Doon po hindi mapagkakaila, no, kahit itanggi pa ni Sara Duterte, hindi po mapagkakaila yan, mga kababayan. Kalokohan po mapagkailayan. At ang maniniwala na lang po dyan, at bobo at tanga. Diba? Hindi po, no, tayo pinanganak kahapon. Para hindi natin matukoy kung anong gustong tumbukin nito ni Sara Duterte. Ibig sabihin po, gusto niya makalusot dahil bakit? Dahil another issue na naman, scandal na naman ito sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakaharapin na impeachment, mga kababayan. Dagdag na naman itong kaso laban sa kanya na ipinail po na graft and corruption. Ito po ay lehitimo na nagpapatunay, mga kababayan ko, na itong mga Duterte, especially itong si Sara, ay maraming kasinungalingan. Lalo-lalo na po yung sa COA pa lang, mga kababayan, kitang-kita na natin, 'di ba? Tapos gusto niyang isipin natin, lahat 'yon ay makatotohanan. 'Di ba? Unang-una po sa lahat, wala pong ganung mga presyo sa merkado na ganung kalalaki. Kahit 10 tayo umikot, 'di ba? At ang ito nga pong mga kinasasangkutan ng Vice Presidente ng mga DDS ay talaga pong tinututukan ng sambayan ng Pilipino, especially po ng mga vlogger. Dahil bakit po? Mainit-init po ito, no? Mainit pa ito sa kanin na isinapaw mo, no, nung nag-iin-in ka. Di ba, mga kababayan? Kaya marami pong napapaso na mga DDS, na mga DD-shit, DD-less, no? Dahil unti-unti na po, no, lumalabas yung kanilang mga baho. The downfall, ika nga, of PDP laban. The downfall of the Duterte. Diba? At nagpapakalat nga sila ng fake news na di umano ay makakalaya at nakalaya na daw itong si Digongyo. Diba? How amazing. No? Na nauuna pa sila sa balita. Gayon, wala pa naman na ibabalita through mainstream media. Puro sila social media na puro ka-fake newsan, mga kababayan ko. Kayo ba, naniniwala ba kayo dito kay Sara Duterte na siya ay inosente sa lahat ng akusasyon na nilalabas laban sa kanya at may mga kalakip na ebidensya? Kasi kung ako tatanungin nyo bilang isang birador, bilang isang benggador, mga kababayan, ako po ay hindi ako naniniwala dahil ito po ay mayroong matitibay na ebidensya at kalakip na black and white na tinatawag, mga kababayan. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, mas mainam na ito ay harapin at dapat pong tutukan ni Sara Duterte para po, no, kung siya'y malinis talaga, dapat niyang harapin itong lahat. Magmula sa COA, magmula sa mga overpriced, at magmula doon sa mga kinakasangkutan niyang bank account issue, no? Na di umano ay nakaka-receive sila ng mga parapernalya galing po sa ipinagbabawal na gamot, 'di ba? Ayon yan mismo sa mga i-file sa kanya na case ni Senator Sani Trillanes at doon po sa susunod at darating na impeachment ni Sara Duterte. Okay? So, ayun lang, mga kababayan, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita po tayong muli sa panibagong reaksyon at panibagong pagbebenga sa mga ganitong klase ng issue at sa mga ganitong klase ng mga topic or talakayan
dito sa social media, mga kababayan. Siyempre, importante pa rin ang iyong komento, ang iyong talumpati sa ating live. Kaya mag-comment ka na, italumpati mo na yan kung gaano kahaba yan. At yan ay absolutely bibigyan natin ng reaksyon at bibigyan natin ng pagpapahalaga dahil ang ang bida rito, mga kababayan, sa channel nato ay kayong mga commentator. 'Di ba? Dahil tayo ay lahat tayo ay taxpayer, 'di ba? Importante na mailabas nyo ang inyong sama ng loob sa loobin regarding sa pagwawaldas ng mga hinayupak nato. Okay? So once again, ito po ang inyong lingkod, no? Birador Pico at your service, mga kabengador. Magkita-kita tayo for another video.